Nakakita ka ng magandang beta sa fish store, tapos bigla ka nagkaroon ng tanong sa iyong sarili, paano kaya nila ito napapadami? Tara, pag-usapan natin. Maraming gustong mag-breed ng beta. Naglalagay sila ng babae at lalaking beta. Tapos, kinakagat ng lalaking beta ang babaeng beta. Nasusugatan ito at ang mas malala, namamatay. Hindi mo kasalanan yon. Wala lang nagturo sa iyo ng tamang proseso. Ang beta breeding ay mayroong tamang paraan at ituturo ko sa inyo ang bawat takbang. Bago magsimula, ito ang kailangan mo para sa beta breeding. Una, isang malusog na pares. Malusog na babaeng beta at malusog na lalaking beta. Pangalawa, breeding tank na may takip. Pangatlo, live o artificial plants. Ito ang magsisilbing taguan ng babaeng beta. Kakailanganin mo rin ng dahon ng talisay o styrofoam. Ito ay para sa bubble nest ng mga lalaking beta. Kakailanganin mo din ng divider para paghiwalayin ang babae at lalaking beta pansamantala. At higit sa lahat, kondisyon ng pagkain. Ito ang mga live o frozen foods, kagaya ng bloodworms at dapnya. Tandaan na huwag tayo mag-breed ng beta sa ating display tank. Kailangan meron tayong dedicated na breeding tank para sa kanila. Ito ang unang step at ito ang pagpili ng tamang pair. Para sa lalaking beta, piliin ang malusog at makulay na lalaking beta. Pangalawa, kailangan din natin ng minimum 6 months old na beta, hindi masyadong matanda. At pangatlo, para sa lalaking beta, kailangan natin dito na gumagawa na siya ng bubble nest. Sign to na ready na siya mag-breed. Para naman sa pagpili ng babaeng beta, pumili tayo ng malusog at meron ng visible egg spot. Ito ay makikita mo sa kanyang tiyan. May puting dot sa tiyan niya. Piliin din natin ang babaeng beta na kasing size ng napili nating lalaking beta. Huwag masyadong maliit o huwag din masyadong malaki. Piliin din natin ang babaeng betang merong stripes sa katawan. Sign ito na ready na siya for breeding. At tandaan natin, huwag tayo mag-breed na magkapatid na beta para maiwasan natin ang inbreeding. Ang second step naman natin ay ang conditioning. Dapat natin i-condition ang ating napiling beta. Kailangan natin sila i-condition 2 hanggang 3 linggo. Pakainin sila ng mga live foods kagaya ng dapnya, bloodworm, at microworms. 3 beses sa isang araw pero konti-konti lang. Ang conditioning ay nagpapalakas ng katawan ng ating mga beta at nagpapataas ng chance para magtagumpay ang spawning. Pangatlo ay ang breeding tank setup. Tubigan natin ng 15 to 20 cm lang ang ating breeding tank para mas madaling maabot ng lalaking beta ang kanyang bubble nest. Dapat meron din tayong 27 to 30 Celsius lang. Mas mainit para matrigger ang spawning. Dapat din ay wala tayong malakas na filter para hindi masira ang bubble nest. Maglagay din tayo ng maraming hiding places kagaya ng mga halaman para makapagtago ang babaeng beta kung sakaling atakihin siya ng lalaking beta. Dapat din ay may takip ang ating tank dahil ang baby beta ay kailangan ng warm humid air para sa labyrinth organ development. Pang-apat na step ay ang introduction ng ating beta pair. Ang tamang pagpapakilala ng ating pares na beta ay huwag silang pagsamahin agad. Ilagay muna ang lalaking beta sa ating breeding tank at hayaan ito mag-settle ng isang araw. Sunod ay ilagay ang babaeng beta sa plastic bag o sa separator para makita siya ng lalaking beta pero hindi sila dapat magpang-abot. Sunod ay kailangan mo mag-observe ng 24 to 48 hours kung gumagawa na ng bubble nest ang lalaking beta. Kapag ready na ang bubble nest, dahan-dahan ang alisin ng divider. Hindi dapat mawala ang mata mo sa kanila, lalo na sa simula. Sa prosesong ito, normal ang fin nipping. Pero kapag nakita mo sobrang agresibo ng lalaki, paghiwalayin agad sila. Panglimang step natin ay ang spawning. Ang spawning process, kapag handa na ang lalaking beta, ay gumagawa ito ng bubble nest sa ilalim ng talisay leaves o ng styrofoam. At pagkatapos nito, magsisimulang ligawan ng lalaking beta ang babaeng beta. Magpapakita ito ng kanyang fins at magpapalawak ng kanyang gills. At kapag ready na ang babaeng beta, yayakapin ito ng lalaking beta at ito ay tinatawag na embrace. At dito maglalabas ng itlog ang babaeng beta. Ang lalaking beta ay kokolektahin ng itlog at ilalagay sa kanyang bubble nest. Ang prosesong ito ay tumatagal ng ilang oras, kaya huwag itong istorbohin. Pang-anim na step at ito ang pinakamahalagang step na dapat natin gawin. After ng spawning, kailangan natin tanggalin ang babaeng beta dahil ang lalaking beta ay magiging agresibo para bantayan ang kanyang bubble nest. At ang lalaki ang siyang mag-aalaga ng mga itlog hanggang mapisa ito at maging fry. Tandaan na huwag nating istorbohin ang lalaking beta habang binabantayan niya ang kanyang mga itlog. Dahil kapag stress sila, maaari nila itong kainin. Ang proseso na to ay umaabot ng 24 hanggang 48 hours. At pang-pitong step natin o ang huling step ay ang pag-aalaga ng fry o ang pag-aalaga ng mga baby betas. Pagkatapos ng 3 o hanggang 4 na araw, pwede na nating alisin ang lalaking beta. Ang una namin pinapakain sa mga baby beta ay ang egg yolk. Ito yung dilaw na parte ng mga nilagang itlog. Ito ay maganda sa kanila dahil hindi pa nila kaya kumain ng mga regular na pagkain dahil sobrang liliit pa lang nila. Pagkatapos ng isang linggo, pwede na tayo mag-switch sa baby brine shrimp.
At pagkatapos naman ng 8 hanggang 12 linggo, magsisimula na magkakulay ang kanilang fins at magsisimula din mag-flare ang mga lalaking baby beta. Kapag nagsimula na silang maging aggressive, kailangan na silang paghiwa-hiwalayin. At ganun lang, nagsimula silang sa iisang spawn, tapos pwede ka na magkaroon ng daan-daang beta. So recap lang tayo, piliin natin ang tamang breeding pair, i-condition sila, i-set up ang breeding tank, ipakilala sila ng dahan-dahan o paunti-unti. Hintayin ng spawning, alisin ang babae pagkatapos, tapos alagaan natin ng mga fry. Sundin mo lang ito at sa loob ng ilang buwan, baka meron ka ng beta farm. Kung kailangan nyo ng breeding tank, talisay leaves, live foods o kahit anong supplies na kailangan nyo para sa inyong unang pag-breed, message nyo lang kami. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, pakishare naman para makatulong din tayo sa iba. Ayun lang guys, salamat!